Ayun, so good day sa inyo guys. So, meron tayong magandang topic na naman ngayong araw na to. So, ito nga, pag-uusapan po natin yung isang bagong company na ipapasok ni Now Corporation dito sa ating PSE market. So, alamin natin sa video na to kung totoo nga ba na meron tayong fourth telco player na lumalabas. Kasi di ba alam nyo, meron na tayong tatlong telco players sa ngayon. So, unang-una, yung magkasama si Smart saka si Globe, yung first saka second telecom company natin. And then sa ngayon, yung third player natin sa ngayon is si Dito Telecommunity. So meron tayong bagong entrant na papasok dito sa ating market. So alamin natin ng konti kung anong meron sa details ni Now Telecom under po ni Now Corporation sa ngayon dito sa ating video. Ayun, so welcome guys dito sa ating channel. So pag-usapan nga natin kung anong meron dito sa bagong pinapasok na company ni Now Corporation. Ito nga si Now Telecom natin. At alamin nga po natin kung ito nga ba ay isang valid na telco player at ito na nga ba yung tinatawag natin na fourth telco player. Okay? So, ito yung discussions natin, Now Telecom. Pero bagong lahat, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So, para updated ka dun sa mga reviews po natin na gaya neto or yung mga daily vlogs natin regarding sa ating mga stock market naman. Okay? So, ayan. Konting discussions dito sa structure po ni Now Corporation. Kasi nga alam niyo naman itong si Now existing as a listed company na dito sa ating PSE market. So, engaged pala itong si Now Corporation sa telecommunications, media, and technology. So, as a trader or investor dito sa stock market, majority sa atin ang alam sa kanya is isang internet service provider po itong si Now Corporation. So, naging famous itong si Now during the telco wars for the past years around 2018 nung nag-introduce nga si President Duterte ng ating third telco player naman. So, ito po yung mga businesses meron si Now. So, meron siyang fixed wireless broadband. So, yung mga high-speed na internet service, nagbibigay po itong si Now Corporation natin. So, dun siya mas kilala. Pero meron pa siyang other businesses. So, meron siyang IT manpower service. So, ito nga si iResource Consulting. At meron din siyang website development. So ito yung dalawang side ng business niya na hindi natin masyadong nakikita maliban doon sa kanyang fixed wireless broadband. And then ito nga yung pag-uusapan natin sa ngayon is yung pag-list niya, backdoor listing po nung kanyang Now Telecom sa ating PSE market naman. Okay? So tuloy natin. So, history nitong si Now Corporation. So, tignan lang natin kung paano nabuo itong si Now. So, nag-umpisa po siya noong 2006 nung ma-acquire niya yung ating listed company na si Cash Rounds. So, di natin naabutan itong mga stock na to kung ano sila dati. At yung unang pangalan nitong si Now Corporation is ICTV. So, meron siyang TV dun sa dulo, di ba? So, noong 2010, yun nga, in-establish na niya yung kanyang IT manpower service. Nilaunch niya yung iResource Consulting, 100% subsidiary nga po niya, at yung IT manpower augmentation and managed services yung focus po ng isang business nitong si Now Corporation. And then, noong 2013, nag-rebrand siya. So, pumasok na yung pangalan niya as Now Corporation, which is, yun na po yung kilala natin sa ngayon na pangalan po nitong si Now Corporation natin. So, noong 2016 naman, nag-venture siya sa broadband and cable TV. So, existing na pala itong cable TV po noon pa itong si Now Corporation. So, nilaunch nga niya yung kanyang cable TV network focusing on enterprise bundled with software and cyber security. Noong 2018, ayan, so ito na yung matunog yung usapan dati guys doon sa third telco players natin na si, yun nga, na-award naman kay Dito Telecommunity at sumali nga itong si Now Corporation. So, meron na pala siyang existing na franchise noon pa as a telecom player, ito pong si Now Corporation, at nag-renew nga siya at nag-grant ng another 25 years to operate as approved by law. So ito nga yung claim nga po ni Now Corporation sa kanyang mga disclosures
Sabi niya, Now Telecom is one of only 4 cellular mobile license holders apart from Smart, Globe, and Dito Telecommunity. So, valid nga po yung claim nitong si Now Corporation as a telecom franchisee. So, ibig sabihin, totoo yung mga nababasa natin na itong ang si Now Corporation, pwede nating i-consider as a fourth telco player. Ayan. So, yun yung exciting sa kanya kasi lahat tayo gusto nating sumakay doon sa mga stocks na nagpupuntahan dito sa internet service provider or yung tinatawag natin na apart from the internet, yung pagiging telecom niya kasi pwede siyang pumunta sa mass media. So, ito nga, cable TV network or possible in the future, yung mga broadcasting naman. Kagaya nung nawala na franchise kay ABS-CBN naman nung nakaraan. Okay, so tingnan natin yung details ni Now Telecom naman. So, ito na yung pinag-uusapan natin. So, ito pong si Now Telecom, subsidiary po ito ni Now Corporation. So, ito po yung logo niya. Kung makita nyo, so, di ba parang si Dito, meron siyang Dito CME Holdings. Meron din siyang Dito Telecommunity. So, parang ganun din po yung version nitong si Now. Yung mother company niya is yung Now Corporation. And then, under niya, sa ilalim niya is si Now Telecom Company. So, ano tong si Now Telecom? So, yun nga, grantee po siya ng 25-year congressional franchise noong 17th Congress. Around 2018 po ito nangyari. So, February 22, nag-grant nga po ng franchise si Now Telecom natin ng another 25 years until 2043 under po ng Republic Act number 10972. So, ito yung nagpapatunay sa kanya na valid po. Tama po yung term natin na fourth telco player po itong si Now Corporation po natin. Okay? So, and then with the said law, Now Telecom as a telecommunications company has privileges similar to those granted to existing dominant players nga in the industry. Okay? So, punta natin yung disclosures ni Now Telecom naman para makita natin kung ano yung mga details meron po sa kanyang bagong telecom na company. So, noong 2019, nagkaroon siya ng agreement sa pagitan ng SK Telecom, isang South Korean telecom company, para mag-roll out po sila ng 5G. So, ibig sabihin, ang focus po nitong si Now Telecom natin is doon sa bagong technology. So, hindi kagaya ni Dito Telecommunity sa ngayon, ang focus niya is up to 4G. So, meron pa kasi tayong mga 2G, 3G, and then 4G. Yun po yung major na kaibahan nila sa ngayon. So, nag-advance na itong si Now Telecom para sa future technology natin, which is yung 5G. So, ito yung pictures nila nung magkaroon sila ng agreement, Memorandum of Understanding together with SK Telecom. At ito nga si SK Telecom, isa sa pinakamalaking Korean wireless carrier na naunang naglabas ng 5G naman dun sa bandang South Korea po natin. So, meron pa isang corporation na sumama dito kay Now Telecom natin. Ito naman si Aboitiz Infra Capital at Frontier Tower Associates Management para sa lease, build to suit towers and passive telecommunication infrastructure. So, meron din siyang Memorandum of Understanding dito kay Aboitiz Infra Capital. So, medyo common yung pangalan niya. Under po siya ni Aboitiz Equity Ventures naman para doon sa kanyang mga tower na i-build naman. So, mag-uumpisa pa lang po itong si Now Telecom. So, yun yung isa sa major na kaibahan nila ni Dito Telecommunity. Si Dito Telecommunity, alam niyo naman, by March 2021, expected operation na po siya. Ito namang si Now Telecom, ayan. So, medyo delayed siya kasi mag-uumpisa pa lang po siya ng kanyang mga infrastructure. So, meron siyang, ito yung magandang pag-usapan sa ngayon kay Now Telecom kasi meron po siyang disclosure sa pag-expand ng Now Telecom at ito nga yung pinag-usapan sa ngayon is yung nalalapit po na backdoor listing nitong si Now Telecom. So, meron siyang disclosure, nakita po natin to sa PSE Edge. So, pwede nyong puntahan doon sa link natin na ilalabas mamaya para mas maintindihan nyo po kung anong meron dito sa disclosures ni Now. So, ang sabi dito, yung pinaka-title niya, Now Telecom Corporate's Affiliate, or rather, Now Telecom Now Corporation's Affiliate outlines is 5G deployment
plan. So, ibig sabihin, 5G nga po yung pupuntahan nitong si Now Telecom po natin. So, hindi na siya mag-venture dun sa existing technology natin na merong 2G, 3G, saka 4G naman. So, ang isang key takeaway dito sa kanyang disclosure, so, highlight natin dito, ang capital expenditure na kailangan po nitong si Now Telecom po natin is umaabot ng 13 million US dollar yan. So medyo malaki. So kinumpute natin is around 35 billion pesos. So kailangan po niya ng ganung halaga para makompleto po yung kanyang infrastructure building. Pero sa listing niya po dito sa backdoor listing sa PSE market, ang nakita natin na una niyang gagawin, magre-release po siya ng around USD 30 million dollars, so around 1.5 billion peso for the first 2 years, and USD 122 million for the third year naman. So ibig sabihin, potentially ang backdoor listing initial nitong si Now Telecom natin is medyo maliit, so around sabi natin 1.5 billion. So as a trader, di ba, alam nyo na yung ibig sabihin pag medyo maliit yung ililist niya dito sa stock market. So maraming traders po yung magpupuntahan sa kanya. So ako as a retailer, yun po yung exciting sa kanya kasi meron pong potential ng spike ng prices kapag nag-list na po itong si Now Telecom naman natin. So kinonfirm po ni 2Trade Asia yung details po ng plan nitong si Now Telecom natin. At yun nga, pinag-uusapan na sa ngayon kasama si Uni Capital as a financial advisor para sa kanyang listing and restructuring naman. Okay, so medyo exciting nga itong papasok na bagong telco player po natin dito sa ating PSE market. So yung mga iba pang details, so pag-usapan natin ng konti para alam natin yung medyo kaibahan po nitong si Now Telecom natin kay dito Telecommunity naman. So hinimay natin ng konti yung kanyang disclosures. So ang sabi niya dito, over a 5-year period, the company aims to deploy 5G network in the National Capital Region. So dito pa lang sa heading niya, maganda yung gusto niyang mangyari, di ba? So mauna siya as a 5G telecom company sa Philippine market natin. So tingnan natin kung magkaunahan sila ni Converge ICT naman. Kaya lang ang makita mo dito sa first disclosure na to, 5 years po yung gagawing timeline nitong si Now Telecom natin bago niya makomplete yung kanyang 5G network. So yun po yung major na kaibahan niya kay dito Telecommunity kasi medyo matagal pa pala itong si Now Telecoms po natin. So papasok siya, magba-backdoor listing, kukuha ng capital sa stock market, and then sa kanya i-layout yung kanyang network naman. So hindi po kagaya ni dito Telecommunity natin, naka-roll out na po siya. So inaantay na nga lang yung kanyang technical launch naman or testing ng kanyang network. And then mag-ooperate na nga dapat siya by March 2021. So yun po yung titignan nyo pag papasok kayo dito sa stock natin na si Now Telecom. So yung para hindi tayo masyadong ma-hype sa stock natin na to pag na-open na po siya. So kasi ang magiging usapan dyan, fourth telco player. So yun po yung pinaka-subject natin pag nag-list na po itong si Now Telecoms. Then another key point natin dito, ang sabi niya, Now is well positioned to take advantage of the opportunity in the enterprise and high-end residential market in the Philippines. So ang sabi niya, ang pinaka-main market share na gusto niya makuha muna is National Capital Region. So doon lang muna siya sa around Metro Manila, Mega Manila natin, magko-concentrate ng kanyang business, which makes sense naman kay Now Telecom kasi po ang mag-a-avail po kasi ng 5G network natin kasi sa una medyo mahal yan is yung mga businesses po na nakakonsentrate po naman sa Mega Manila natin. So hindi kagaya ni dito Telecommunity ulit, si dito kasi ang target niya as a third player at yung government agreement niya is sa buong Pilipinas po yung deployment ng kanyang network naman. Ayan. So yan po yung mga details po ng nakita natin dito sa listing po ni Now Telecom po natin. So gamitin nyo as a guide or rather learnings yung mga sinabi po natin dito sa ating video para may konting idea po tayo pagpapasok tayo na mag-i-invest dito sa stock natin na si
Now Telecom. So, ito po yung mga links, yung mga sinabi ko sa inyo kanina. So, pwede nyo pong pasadaan ulit, balikan nyo siya para mapag-aralan nyo po kung anong meron dito sa stock natin na si Now Telecom na papasok nga po dito sa ating market sa ngayon. Ayan. So, sana nakatulong po sa iyo itong video natin na to. So, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka nga po dito sa mga nire-review po natin. So, maraming pong salamat sa inyong panunood at pakikinig.